Hello everyone! You're watching Kulay TV. Matapos ang 2 taong relasyon ni Via sa nobyong si Gabby, heto sila ngayon sa araw ng pinakahihintay nila. Ang buong simbahan ay napuno ng mga taong sasaksi sa pag-iisang dibdib nila ngayong araw. Dahan-dahang naglakad si Via sa gitna ng pasilyo. Suot ang bestida niyang puting, tila hinabi ng mga bituin. Ang bawat hakbang niya ay puno ng damdaming halo-halong pananabik, kaba at saya. Habang naglalakad, ramdam niyang mga matang nakatuon sa kanya. Mga kaibigan, kamag-anak, at mga taong naging bahagi ng kanilang pag-ibig. Ngunit higit sa lahat, ang mga mata ni Gabby na naghihintay sa dulo ng altar ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Nakatayo si Gabby, suot ang itim na suit na nagpapatingkad sa kanyang presensya. Nang makalapit si Via sa altar, mahigpit na hinawakan ni Gabby ang kanyang mga kamay. Pareho nilang naramdaman ang tensyon at excitement sa hangin. Mga minamahal kong bisita, narito tayo upang pag-isahin sa harap ng Diyos, sina Gabriel at Via. Ngunit bago tayo magpatuloy, kailangan kong itanong, meron bang tumututol sa kasalang ito? Kung meron, magsalita na ngayon o manahimik magpakailanman. Saad ng pari. Ang simbahang kanina ay puno ng ngiti at kasiyahan ay biglang napuno ng tensyon. Tahimik ang lahat na parang hinihintay kung may sasagot sa tanong ng pari. Saglit namang nagpalitan ng ngiti sina Gabby at Via. Kaapwa-tiwala na wala namang tututol. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ng simbahan. Hindi pwedeng ituloy yung kasalang yan. Napalingon ng lahat, kabilang na sina Gabby at Via sa direksyon ng boses. At doon, nangunot ang noo ni Via nang makitang si Marco yun, ang kanyang dating asawa. Hindi pa ganap na annulled ang kasal naming dalawa. At ayon sa batas, hindi siya maaaring magpakasal muli. Saad ni Marco. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng simbahan. Napatingin si Via kay Gabby, nakitang-kitang pagkagulat sa mukha nito. Samantala, ang lahat ng bisita ay nagsimula ng magbulong-bulungan. Ang mga tingin na kanina'y puno ng saya ay napalitan ng pagkalito at pagkabahala. Napako si Via sa kinatatayuan niya, para bang biglang tumigil ang kanyang mundo sa mga salitang narinig niya mula kay Marco. Hindi annulled? Paano nangyari yun? Sa pagkakaalala niya, malinaw ang araw na yun. Pareho nilang pinirmahan ng mga annulment papers. Tapos na dapat ang lahat. Mahigpit na hinawakan ni Gabby ang kanyang kamay. Via, anong ibig sabihin nito? Mahinang saad ni Gabby. It's true. Si Marco muli ang nagsalita. Hindi pa annulled ang kasal nating dalawa, Via. Akala mo siguro tapos na. Well, guess what? The process wasn't completed. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa mga bisita. Ang dati puno ng saya at musikang paligid ay napalitan ng bigat ng katahimikan na tanong. Namula ang mga pisngi ni Via sa pinaghalong galit at hiya na nararamdaman niya. Imposible yan, Marco. Pinirmahan natin yung mga papeles ng sabay. Kasama mo ako noon at nakita kitang pumirma. Saad ni Via sa nanginginig na boses. Sa puntong yon, isang lalaki ang lumapit mula sa likod ni Marco. Suot nito ang malinis na gray na Amerikana at may hawak na leather briefcase. Napakakalmado ng kilos nito na waring sanay na sa gantong sitwasyon. Ako po si Attorney Villanueva, ang legal counsel ni Mr. Marco Ramirez. May dala po akong dokumentong magpapatunay ng kanyang sinasabi. Binuksan ng abogado ang kanyang briefcase, kinuhang ilang papel at iniabot yun sa pari. Ang proseso ng annulment ay nasimulan, ngunit hindi po ito natapos. Nasa kakulangan ng ilang mga requirements, hindi ito naaprobahan ng korte. Napalunok si Via.
Hindi yun totoo. Bakit walang nagsabi sa akin? At ikaw, Marco, bakit hindi mo ako in-inform? Nagkibit-balikat lamang si Marco. Ang ngiti niya ay parang lalo pang nang aasar. Kasi naman, Via, I thought you already knew. Or maybe, gusto mo lang talaga akong kalimutan agad? Tumigil ka, Marco. Sinasadyang mong sirain ang kasal ko. Look, Via, I'm not the one breaking the law here. I'm just stating facts. Kung gusto mo magpakasal ulit, ayusin mo muna ang kasal nating dalawa. Dali-dali namang lumapit si Gabby, kasabay ng galit na galit nitong muka. Tama na. Bakit mo to ginagawa ngayon, ha? Bakit mo hinintay ang mismong araw ng kasal para sabihin to? Hindi ka agad sumagot si Marco. Ngunit ang mamata niya ay waring nagsasabi ng higit pa sa mga sinasabi ng kanyang bibig. Let's just say, I have my reasons. Biglang sumingit ang pari. Patawad. Ngunit kung totoong sinasabi ni Mr. Ramirez, hindi natin maaaring ituloy ang kasalang ito. Ang simbahan at ang batas ay nangangailangan ng formal na pagwawakas ng anumang naunang kasal bago magsimula ng panibago. Nanginginig ang tuhod ni Via. Ang araw na matagal niyang pinangarap, ang araw na inakala niyang magiging pinakamaganda sa kanyang buhay, ay unti-unting nagiging bangungot. Tumitig siya kay Gabby habang nanggigilid ang kanyang luha sa kanyang mga mata. Gabby, hindi ko alam. Wala akong alam dito. Pinaniwala nila akong tapos na. Naniniwala ako sa'yo. Saan ni Gabby? Unti-unting nagsitayuan ang mga bisita na nagbubulungan habang isa-isang lumalabas ng simbahan. At mas lalong nasaktan si Via nang makita niyang tumayo ang pamilya ni Gabby. Mga magulang, kapatid at mga kamag-anak na halatang dismayado sa nangyari. Wala siyang pamilyang maaasahan. Matagal lang yumao ang kanyang mga magulang at ngayon, ramdam niyang matinding pag-iisa. Ang mga matang nakatingin sa kanya kanina ay parang nanghuhusga at ang bigat ng kahihiyan ay tila bumagsak lahat sa kanyang balikat. Lumapit si Attorney Villanueva. Dala pa rin ang mga papeles. Mr. and Mrs. Ramirez, kailangan natin mag-usap sa opisina ko. May ilang mga detalye na kailangang malinawan ukol sa annulment at ang estado ng inyong kasal. Si Gabing nakatayo pa rin sa tabi ni Via ay agad sumabat. Kung may pag-uusapan kayo, sasama ako. Ako ang fiancé ni Via at may karapatan akong malaman kung ano ba talagang nangyayari. Relax ka lang, Gabby. This is a matter between me and my wife. Usapang mag-asawa lamang to. Nang iinis ng wika ni Marco. Napakuyom naman ng kamao si Gabby at halatang pinipigilan ng sarili. Hindi na kayo mag-asawa, Marco. Tapos na kayo. Kaya tama ng panggugulo mo. Ayon sa batas, we are still married. So technically, wala kang say rito. Let's go, Via. Hindi ko naman to ginusto eh. Pero kailangan nating ayusin to. Hindi ba't ikaw din ang may gusto ng closure? Lumingon si Via kay Gabby. Gabby. Hinawakan naman ni Gabby ang mga balikat ni Via at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Via, kung sasama ka, alamin mo lamang ang totoo. Pero tandaan mo, nandito lang ako. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Tumango naman si Via bilang tugon. Pagdating nila sa opisina ni Attorney Villanueva, pinaupo sila agad nito sa loob ng conference room. Hello mga kakulay! May nangunguha po ng audio ngayon. Just to remind you, you're listening dito sa Kulay TV channel. Pinaupo sila agad nito sa loob ng conference room. Pasensya na, Mrs. Ramirez. Mr. Ramirez. Kailangan kong bumalik sa main office para kunin ang ilang dokumento na kailangan natin sa pag-uusap na to. Maghintay na muna kayo rito. Mabilis lamang ako. Tumango si Via na tila wala ng lakas para magsalita pa. Nang makalabas na si attorney, sumara ang pinto at naiwan silang dalaw ni Marco sa loob ng tahimik na opisina. Si Marco na kanina'y mukhang kalmado
ay biglang bumaling kay Via. Nagdilim ang kanyang muka at ang boses niya ay puno ng galit. Alam mo, Via, hindi kita dapat hinayaan noon na lokohin ako. Pero guess what? This time, hindi na ako papayag. Napakunot-no si Via. Ang kaba niya ay muling bumalik. Anong ibig mong sabihin, Marco? Do you really think na tapos na tayong dalawa? Na makuha mo ang annulment ng ganun-ganun lang? I hate to break it to you, Via. Pero yung pinirmahan natin noon, fake yun. Parang tinamaan si Via ng kidlat. Anong ibig mong sabihing fake? Marco, bakit mo ginagawa to? Bakit? Because I wasn't ready to let you go, Via. At alam mo ba kung bakit yung ginawa yun? Dahil umaasa pa rin akong babalik ka. Pero ngayon, kita ko na. Gusto mo talagang magpakasalut, ha? To that guy? Sa tingin mo ba papayag ako? Napanunok si Via. Hindi niya alam kung galit, takot, o awa bang nararamdaman niya kay Marco sa sandaling yun. Marco, niloko mo ko. Ginamit mo ko. At ngayon, gusto mo pa talagang sirain ang buhay ko? Hindi kita niloko, Via. I just didn't want to lose you. Pero alam mo, kung gusto mo talaga ng annulment, good luck convincing me to sign it this time. Ayusin mo muna ang gulo nating dalawa bago ka mag-isip ng ibang lalaki. Marco, hindi na kita mahal. Wala ka ng karapatan sa akin. You'll always be my wife, Via. Whether you like it or not. Tandaan mo yan. Alam mo, Marco, wala nang saysayang usapan nating to. Mariing sabi ni Via, sabay tayo mula sa upuan. Akma sana siyang lalabas, pero paghawak niya sa doorknob, hindi niya iyon mabuksan. Ilang ulit niyang sinubukang ikutin ang knob, ngunit nanatili itong nakalak. Bumilis ang tibok ng puso niya. Napating siya kay Marco, na nakaupo pa rin habang may bagyang ngiti sa kanyang muka. Marco, bakit nakalak ang pinto? Ano na naman ba to? Tumayo si Marco at dahan-dahang lumapit sa kanya. Oh, that? Huwag ka nang magulat, Via. Let's just say, Attorney Villanueva and I, we have an understanding. Parang bumagsak ang mundo ni Via. Kakuntsabang mo siya? Marco, ano ba talagang gusto mong mangyari? Gusto mo bang sirain ang buhay ko, ha? I told you, Via. Hindi pa tapos ang kwento nating dalawa. At kung kailangan ko pang gumawa ng paraan para pigilan ka sa pagpapakasal sa kanya, gagawin ko. You're still my wife. And I'm not letting you go. Marco, kung may natitira pa sa'yo kahit katiting na respeto sa akin, pakawalan mo na ako. Hindi mo ako pagmamayari. Tapos na tayo. Ano pa bang gusto mo? Huminto si Marco sa harapan niya at saglit siyang tinitigan. What do you want? Gusto kong malaman mo na hindi mo ako basta-bastang maiiwan. Hindi mo pwedeng itapon ang lahat ng pinagsamahan nating dalawa na parang walang nangyari. Pinili mo yun, Marco. At ngayon, pinipilit mong hawakan ng isang bagay na matagal nang wala. Pinili ko? Paano mo nasasabing pinili ko yun, ha? Galit na sigaw ni Marco na halos nanginig na ang kaning boses. Hindi ako nagpakapagod ligawan ka ng ilang taon para lang masabi mong pinili ko yun. Binago ko ang buhay ko para lamang sa Via. Nakilala ko bilang playboy billionaire. I had everything. Pero nang dumating ka, bigla akong nagbago. You made me see life differently. Iniwan ko ang dating ako para lamang sa'yo. Pero anong ginawa mo, ha? Isang araw, bigla mo na lamang hiniling na makipaghiwalay? Hindi mo malang sinabi sa akin kung bakit. Anong nagawa ko, Via, ha? Sabihin mo. Hindi na tayo masaya, Marco. Sigaw niya, kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Alam mo kung bakit ako humiling na maghiwalay tayong dalawa? Dahil iniwan mo rin ako sa sarili mong paraan. Pumunta ka ng Amerika at wala kang kahit isang salita kung kailan ka babalik o kung anong nangyayari sa iyo. Bakit?
Ano bang dapat kong isipin? Bumalik ka lang nang malaman mong nag-file ako ng annulment. Akala mo ba ganun kadaling maghintay ng walang kasiguraduhan? Sa tingin mo ba hindi masakit para sa akin Kaya yun? ka naghanap agad. At nagpakasasas ang lalaking 2 taon mo pa lamang nakikilala? For what reason? Dahil gusto mong sumaya kasama siya? Ang tanong, masaya ka ba talaga, ha, Via? Tinutok ni Via ang kanyang mga mata kay Marco. Ngunit hindi siya makasagot agad. Ang tanong na yun ni Marco ay tila tumagos sa kanyang puso't isipan. Kung tatanungin siya, masakit ang sagot. Masaya nga ba siya kay Gabi? O baka naman ang nararamdaman niya ay takot lang. Takot na mag-isa sa buhay pagkatapos ng lahat ng nangyari. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Lahat ng emosyon niya ng sandaling yun ay magkahalo-halo. Ang sakit, ang kalituhan, at ang takot na mawala ng kasiguraduhan. Nakakatulong si Gabi sa kanya, oo. Pero ang pagmamahal na nararamdaman niya para dito ay hindi kasintindi ng sa pagitan nilang dalawa ni Marco. Mahal ako ni Gabi. Mahal mo ba siya? Wala ka na bang kahit katiting na pagmamahal sa akin, Via? Dahil kung sasabihin mong oo, I will let you go. But please, be honest. Ang mga salitang ni Marco ay tila nagkaroon ng echo sa kanyang isipan. Mahal ko si Gabi, Marco. Pero hindi ko alam kung gano'n din kalalim ang pagmamahal ko sa kanya. Katulad ng nararamdaman ko sa iyo. Ibig mong sabihin, may natitira ka pang pagmamahal sa akin? Sa mga ginawa ko? Sa lahat ng pagkakamali ko? May mga bagay na hindi ko kayang kalimutan, Marco. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko kayang mahalin si Gabi ng buo. Alam ko na kailangan ko ng mag-move on. Alam ko na kailangan ko ng kalayaan. Kung yun ang gusto mong gawin, Via. If that's what's best for you, I will let you go. But please, don't lie to yourself. Don't let your heart get lost in the process. I will sign the annulment papers for real. But in one condition. Samahan mo ako sa private resort ko. Yung paborito mong property ko. Yung malayo dito. Tayong dalawa lang. Be with me for 100 days. At pagkatapos niyan, hahayaan na kita kay Gabi. Ano? Anong purpose mo sa ganyan, ha, Marco? Bakit mo ko hinihinga ng ganong kondisyon? Anong gusto mong mangyari? I want you to see if you can still feel anything for me. I want us to spend time together. No distractions, no barriers. I want you to know deep down if you still have love for me. Hindi ko kayang basta-basta na lamang magbigay ng annulment nang hindi ko alam kung may natitira ka pang pagmamahal sa akin. Hindi agad nakasagot si Via. Tumagal ang katahimikan at ang mga alingaw-ngaw ng maalalahanin at tanong ay nagsimulang umusbong sa kanyang isipan. Hindi ko kayang 100 days, Marco. I will sign the annulment papers, Via. But please, let's take this last chance to figure things out. Hindi ko kayang magbigay ng desisyon nang hindi ko nalalaman kung talagang tapos na tayong dalawa. I know I'm asking a lot, pero I need this. I need you to be with me, at least for 100 days. Tumahimik si Via. Ang puso niya ay naguguluhan. Ang ideyang makasama niya si Marco sa loob ng 100 days ay isang kabaliwan. Isang hamon na hindi siya sigurado kung kaya niyang tanggapin. Hindi ko alam, Marco. Hindi ko alam kung kaya ko. I'm willing to risk everything for us, Via. In just 100 days. It's the last chance I'll ask from you. I'll let you go after that. But please, let's try. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, tumingala si Via kay Marco at nagdesisyon siyang magsalita. Sige, Marco. Papayag ako. Pero kailangan ko munang magpaalam kay Gabi. Matapos ang usapan nilang dalawa ni Marco, dumiretso agad si Via sa kondo ni Gabi. Nang makarating siya, bumangon si Gabi mula sa sofa at nilapitan siya agad. Via, bakit? Anong nangyari? Nag-usap na ba kayo ni Marco? Maayos na bang lahat? Gabi, may kailangan akong sabihin sa'yo.
At ito na yung pagkakataon ko para maging tapat sa'yo. Pumayag si Markong permahan ng totoong papel ng annulment. Pero sa isang kondisyon. Kailangan ko siyang samahan sa kanyang private resort. Kami lang dalawa. Sa loob ng 100 days. Nanlaki naman ng mga mata ni Gabby sa narinig. What? At pumayag ka sa kondisyon ng baliw na yon? Kayong dalawa lang? That's insane. I know it's hard to understand, Gabby. Pero ito nang kailangan ko para makuha ko ang kalayaan ko. You're telling me you want to be with him for 100 days? Wala ka bang respeto sa relasyon nating dalawa, ha, Via? Hindi ko gusto to, Gabby. At hindi ko rin gustong masaktan ka. Pero ito yung desisyon na kailangan kong gawin para sa aking sarili. I have to be sure of what I want before we go any further. I need to face my past, my mistakes, before I can truly be with you. So after 100 days, you'll come back to me? Is that what you're saying? Oo. Iyon lang ang kailangan ko, Gabby. Dahil yun ang kondisyon ni Marco. Hindi niya pipirma ng papeles kung hindi ako papahayag. Kaya please, huwag ka nang mag-isip ng iba. Isipin mo na lang na ginagawa ko to para sa ating dalawa. Mahal kita at babalikan kita, okay? Magtiwala ka lang sa akin. Kinabukasan, nag-impake si Via ng kanyang mga gamit. At dumating ang oras ng kanilang pag-alis, sinundo pa siya ni Marco sa bahay nila. Hindi ito nagsasalita, ganun din si Via. Ngunit lumipas lamang ilang saglit, ay binasag na nga ni Marco ang katahimikan. Via, I know this is difficult for you, but I want you to know that I'm not forcing you into anything. You don't have to do this for me. I just want you to be honest with yourself. I'm just not sure about everything anymore, Marco. I'm doing this because I need to know what's best for me. Naging tahimik muli sila. Wala na silang ibang naririnig na ingay, kundi ang tunog ng makina na lamang. Makalipas ang ilang oras, hindi na nga namalayan ni Via na nakatulog na pala siya. Nagising siya nang maramdaman niyang may bumubuhat sa kanya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at makitang nasa bisig na siya ni Marco, ay dali-dali siyang nataranta. Ibaba mo ako, Marco! Ano ba? Just stay still. Malapit na tayo sa kwarto para makapagpahinga ka. Bigla ka kasing nakatulog sa biyahe, kaya hindi na kita ginising nung dumating tayo. I said, bitawan mo ako. Ano ba? Tumaas ang boses ni Via, kaya dahan-dahang binaba ni Marco ang asawa mula sa kanyang mga bisig. Kasabay nun ay ang paglapit ng nag-aalaga sa resort na si Manang Rosa. Sir, ma'am, nakahanda na po ang kwarto ninyo. Doon ko na diniretso ang mga gamit yung dalawa. What? Manang Rosa, sa ibang kwarto po ako. Bumuntong hininga si Marco at tumingin kay Manang Rosa, sabay lingon kay Via. Hindi, Via. Sa iisang kwarto lamang tayo. I know you're not comfortable with it, but we'll be okay. You need rest, and this is the most practical thing to do. I can rest by myself, Marco. Hindi ko kailangan ng ibang taong makakasama sa kwarto. At saka, we're not in a relationship like that anymore. Pumayag ako sa kabaliwang to para sa kalayaan ko. Pero hindi kasama doon ang pakikipagmabutihan sa'yo. Ma'am, Sir, mag-usap na po muna kayo. Kung may kailangan po kayo, nasa kusina lamang ho ako. Saan ni Manang Rosa bago umalis sa harapan ng dalawa. I know this is awkward, but it's just a few days, Via. Bakit mo ba ako pinipilit? Hindi ba't pareho lamang tayo na may mga desisyong kailangang ayusin? Hindi ako papayag na magtatabi tayo sa iisang kwarto, Marco. Kung pipilitin mo ako, aalis ako dito. Tumigil si Marco at tumingin kay Via ng matagal. Hindi siya sanay na makita siyang ganto. Ang babaeng dati niyang iniingatan ay puno ng galit at takot. I'm sorry. Kung yan ang gusto mong mangyari, then I'll let you go. Pagdating ni Via sa kanyang bagong kwarto, dumaan siya sa bintana at tinanaw ang malawak na tanawin ng resort. Napangiti siya
at tila nanumbalik ang lahat ng alaala doon. Ang resort na yon ay isa lang sa maraming pag-aari ni Marco. At ito ang palaging nire-request niya sa asawa na puntahan nila. Lalo na kapag bakasyon, nasa ambience ng lugar na talaga namang marerelax ka. Bukod sa masasaya nilang alaala, tanda rin niya kung gaano sila ka-wild ni Marco noon na umabot na sa puntong kahit sa ang sulok nitong resort ay naging gera area nila. Agad naman siyang napailing sa isiping yun. Ay, Diyos ko naman sa lahat ba naman ng alaalang pwedeng bumalik sa isip ko? Yun pa? Hindi pwede. Kakayanin ko tong 100 days na to. And after that, magpapakasal na kaming dalawa ni Gabi. Itutuloy na namin ang kasal. Bulong niya sa kaning sarili. Sa kabila ng pagmumuni-muni ni Via at ang kalituhan sa kaning isip, narinig niyang mahinang katok mula sa pinto. Dahan-dahang binuksan ni Manang Rosa ang pinto at pumasok. Dala ang mga gamit ni Via. Ma'am, nandito na ho ang gamit ninyo. Nakahanda na rin ho ang pagkain sa kusina. Kumain na po muna kayo roon. Si Marco, nandun na rin ba? Mamaya na daw ho siya. Halika na ma'am, kumain na po tayo. Nag-atubili sandali si Via, ngunit napang-isipan niyang kailangan niyang kumain at magpahinga. Kaya sumunod siya kay Manang Rosa at naglakad patungo sa kusina. Pagdating nila sa kusina, inihain ni Manang Rosa ang mga pagkain na siyang mga paboritong putahe ni Via. Mga pagkain matagal niya nang hindi natitikman. Hindi man niya aminin pero na-miss niyang mayon. Simula kasi nang maging silang dalaw ni Gabi, ay madami na itong pinagbabawal sa kanya. At ayaw nitong tumaba siya, kaya marami na rin siyang iniiwasang pagkain. Wala po bang ibang pagkain, Manang? Iyan na po lahat, ma'am. Hindi ba't paborito niyo po yan? Ilang taon na din po kasi ang lumipas, Manang. May mga kinakain ako dati na hindi ko na kinakain ngayon. Naku, ma'am. Hindi niyo naman ho kailangang gawin yun eh. Isang beses lamang ho tayong mabuhay dito sa lupa. Kaya dapat ginagawa natin ang lahat ng makakapagpasaya sa atin, lalo na sa pagkain. Tsaka isipin mo na lang po. Cheat day niyo ngayon. Salamat sa pag-prepare ng food, Manang. Pero saging na lang po muna ang kakainin ko. Ay sige po, ma'am. Basta kapag nagutom ho kayo, marami hong pagkain dito. Kumusta na po pala kayo, ma'am? Alam mo, miss na kita. Matagal na rin po kayong hindi bumalik dito sa resort. Ang dami pong mga nagtatanong tungkol sa inyo. Pati nga rin po si Sir Marco. Ngayon lamang ulit nakabalik eh. Talaga? Oo. Hindi siya masaya, ma'am. Lalo na po nang malaman niyang nag-file po kayo ng annulment. Huminga naman ng malalim si Via sa kayumuko. Pwede ba, Manang Rosa? Huwag na tayong mag-usap patungkol sa aming dalawa ni Marco. Ang dami ko nang iniisip na yun. Pasensya na po, ma'am. Sige po, magpahinga na po kayo. Kung kailangan po ninyo ng tulong, nandito lang ho ako. Habang sa kabilang banda naman, matapos maglakad-lakad ni Marco sa labas ng resort, ay naisipan niyang bumalik na sa loob para kumain. Ngunit pansin niya nga, konti lamang ang bawas sa pagkain at ang iba'y walang bawas. Lahat ng yon ay sinadya niyang ipahanda kay Rosa dahil alam niyang yun ang paborito ni Via. Pero nagtaka siya dahil parang hindi yun nagalaw. Sir, kumain na ho kayo. Teka't maglalagay ho ako ng plato. Sabi ni Manang Rosa nang lapitan siya. Manang, kumain ka na ba? Ay oho, sir. Paano si Via? Naku, sir, hindi po siya kumain eh. Nagsaging lang po si Mama Tubig. Parang diet ho yata. Diet? Nangunot ang noo ni Marco at agad pinuntahan si Via sa kaning kwarto. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niyang nakaupo si Via sa tabi ng kama. Ang mamatay na katutok sa kanyang cellphone. Bakit ka ba bigla-biglang pumapasok? Hindi ka ba marunong kumatok? Bukas ang pinto ng kwarto. So I assume pwedeng pumasok. Bakit hindi ka kumain? Gusto mo bang gutumin ang sarili mo? Kumain na ako ng saging. Isa pa, 2 taon na akong ganito, kaya hindi ako magugutom. At kailan mo pa naisipang mag-diet, ha? You can lessen your food intake, but wag namang hindi kumain.
Pinahanda ko kay Manang Rosa lahat ng favorite mo. Inutusan ba kita? Marami ka nang hindi alam sa akin, Marco. So please. No. Kakain ka ngayon din. Sabayin mo na ako. Ayoko ngang kumain, Marco. Kung ayaw mong kumain, at least, sabayin mo na lamang ako dun. And please, huwag kang hawak ng phone. Oras natin to, di ba? If you're texting with Gabi, itabi mo muna yan. We're here to focus on ourselves. Hindi sa ibang tao. Got it? I don't know what to feel anymore. Bakit mo ba ginagawa to? I'm trying to make it right, Via. Sige ka. Kapag nagmatigas ka at lagi mo akong sinusuway, hindi ko pipirma ng annulment papers. Is that what you want? Wala nang nagawa si Via kundi samahan si Marco sa kusina. Ang mamata niya ay matamang nakatutok sa asawa niyang masayang kumakain. Tila ba iniinggit pa siya sa harap ng pagkain. Habang tinitingnan si Marco, ilang beses siyang napalunok. Ayaw mo ba talagang kumain? Kung nakakayaman lang ang paglunok ng sariling lawa marami ka na sigurong pera sa harapan ko ngayon. Sabi ni Marco, nakasabay ng mahinang pagtawa. What's stopping you, ha? Hindi mo naman kailangang kontrolin ang sarili mo Hindi makatingin diretso si Via kay Marco. Si Gabi ba? Si Gabi bang pumigil sa'yo? He wants you to go on a diet para di ka tumaba? Well, that's a manipulator's move. I'm not doing this for Gabi. So you're doing this for yourself? Hindi ako naniniwala. Kumain ka na. Don't worry. Hindi ko sasabihin kay Gabi na. Hindi na nga natuloy ni Marco ang ibig na sasabihin nang makita niyang kumuha si Via ng plato at kumain na. Doon na siya napangiti. Wala namang problema kung ubusin mo to Titikim lang ako, no? Konti lang. Pero mas lalong tumawa si Marco dahil ang konting sinasabi ni Via ay halos maubos na nito ang hinandang pagkain. That's my wife. Ngiti pa ni Marco sa kanya na siyang kinapula ng kanyang muka. Pagbalik ni Via sa kanyang kwarto, ganoon na lamang pagkataranta niya nang makitang naka-78 missed calls na si Gabi. Ang puso niya ay mabilis tumibok sa kaba. Agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Gabi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig niya na ang galit na boses nito. Ano na bang ginagawa niyong dalawa ni Marco? Ilang oras na akong tumatawag and you're not answering. Are you with him right now? Galit na saad ni Gabi sa kabilang linya. Sorry, Gabi. Nag-uusap lang naman kami ni Marco at naiwan ko ang phone ko dito sa kwarto. Don't tell me nasa iisang kwarto kayo. Gabi, hindi. Nasa ibang kwarto ako. Naghanda kasi si Manang Rosa ng mga pagkaing paborito ko Kaya kumain ako. Kumain ka? Kapag nadagdagan ng timbang mo, hindi na magkakasya ang wedding gown mo. Nag-iisip ka ba, ha? God, Via. Isang araw ka palang wala sa tabi ko, pero hindi ka na naman nag-iisip. Kailangan pa ba talagang paalala? Nagulat si Via nang hablutin ni Marco ang kanyang cellphone at pinatay ang tawag. Marco, what are you doing? Nandito tayo for your peace of mind. Hindi para marinig mo ang sermon ng husband wannabe mo dahil lang kumain ka. He's toxic. Can't you see it? Nagulat si Via sa sinabi niya ni Marco. Hindi niya inaasahan ang gantong reaksyon mula sa kanya. Hindi pa nga kayo mag-asawa Kinokontrol ka na niya. Paano kapag nagkaanak kayong dalawa? May tendency na tataba ka dahil sa hormones. Maghahanap na ba siya ng iba? Marco, stop it. Hindi ganun si Gabi. Hindi ganun? O baka naman nagbubulag-bulagan ka lang dahil natatakot kang maiwan ka sa biyaheng mag-isa. Via, look around you. Kung naiwan ka sa biyahe, may ibang naiwan din. I'm still waiting sa next na babiyahe. I'm still here. You don't need Gabi in your life dahil ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Talaga? Kaya mo ko iniwan? Iniwan I wala. had to do that dahil gusto kong makapiling ka pa ng matagal. Gusto ko pang magkaanak ng 100 sa'yo or even times 2. Yes, Via. Nagpunta ako sa ibang bansa para magpagamot.
I had cancer. At ayokong ipaalam yun sa'yo dahil alam kong malulungkot ka. Iiyak ka. And all. Alam kong mali ako dahil hindi ko pinalam sa'yo. Pero ang naisip ko lang nun, mas mabuti na yun. Kasi kung magiging failed ang operation, at least hindi ka malulungkot. Magagalit ka na lang kasi iniwan kita ng walang paalam. But I've survived. Nung pinabalik mo ko sa Pinas, nasa final mong annulment, kakalabas ko lang ng ospital nun. Pinagbawalan pa nga ako ng doktor pero pinili kong makapunta eh. Sabi ni attorney, huwag ko munang biglain ang sarili ko. Kaya sabi ko, fake papers ang ibibigay. Kasi kapag magaling na ako, saka na natin pag-usapan ang tungkol doon. Ba't nalaman ko na lang na ikakasal ka? Nabigla si Via sa narinig. Para siyang binagsakan ng mabigat na bato mula sa mga salitang binitaw ni Marco. Hindi niya alam kung paano yun tatanggapin at kung ano ang gagawin sa mga bagong impormasyong yun. Hindi ko alam. Hindi mo rin ako masising mag-isip ng iba, Marco. Hindi mo ako kinakausap. Gusto mo magalit ako sa'yo? Kung sinabi mo lang sana, di nadamayan kita. Pero pinagkait mo sa akin yun. Kahit karapatan ko naman talaga yun dahil asawa mo ako. Natahimik si Marco. Alam niyang may punto si Via, ngunit hindi rin niya maipaliwanag ang takot na nararamdaman niya noon. Tumikhim siya bago sumagot. I know, Via. Alam kong mali ako. Pero paano kung sinabi ko nga sa'yo? Paano kung nalaman mo na may taning ang buhay ko nun? Ano sa tingin mo magagawa nun sa'yo, ha? Hindi ka titigil na mag-alala. Hindi ka magiging masaya. And I didn't want to carry that burden. I wanted you to live your own life without the pain of watching me die. But that's not for you to decide, Marco. Pasigaw na tugon ni Via at hindi na napigil ang bumuhos ang kanyang mga luha. Pinili mo yun para sa akin at yun ang mas masakit. Hindi mo ba naisip kung gaano kasakit ang iniwan ng bigla? Ang daming tanong sa isip ko. Ang daming gabing umiiyak ako. Nagtatanong kung ano bang nagawa ko para basta mo nalaman akong talikuran. Pero ang totoo, ikaw palang gumawa ng desisyong para sa akin. Para sa atin. I'm sorry, Via. I thought I was protecting you. I thought I was doing the right thing. Pero hindi mo ba naisip na ako ang karapatang mag-decide kung paano kita dadamayan? Oo, baka masaktan ako. Baka mahirapan ako. Pero mas gugustuhin kung nandyan ako sa tabi mo. Kahit ganon. Kaysa iniwan mo akong nangangapa sa kawalan. Napapailing si Via habang tinatakpan ng mukha gamit ang mga kamay. Hindi niya alam kung galit siya, nasasaktan o naguguluhan. Ang dami niyang gustong sabihin ngunit parang hindi sapat ang mga salita para ipahayag ang nararamdaman niya. Lumapit si Marco, ngunit hindi niya ito hinayaang hawakan siya. Via, I can't undo the past. Pero nandito ako ngayon. I'm here because I still love you. I never stopped. Agad namang pinahin ni Via ang mga luha at tiningnan si Marco. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman, Marco. Pero sa ngayon, hayaan mo muna akong mag-isip. Kasi sa dami ng sinabi mo ngayon, parang hindi ko na kilala ang sarili ko. Pagkasabi nito, lumabas si Via sa kwarto at iniwan si Marco na tahimik at puno ng pagsisisi. Hinayaan na muna ni Marco si Viang mapag-isa. Alam niyang kailangan ito ng oras upang mag-isip. Ngunit nang gumabi na at hindi pa rin ito bumabalik sa kwarto, ay nag-alala na siya. Lumabas siya ng villa upang hanapin to. Hanggang sa nakita niya si Via sa isang madilim na bahagi ng resort. Nakaupo sa buhanginan at nakababad ang mga paa sa malamig na tubig ng dagat. Tahimik lamang tong nakatingin sa alon na tila bang may kausap. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi ka pa ba papasok? Gabi na. Malamig na rito sa labas. Hindi agad sumagot si Via. Nanatili itong nakatingin sa dagat na parang nag-iisip kung sasagutin ba ang tanong ito o hayaan na lamang katahimikan. Sa huli, nagbuntong hininga siya. Kailangan ko ng hangin, Marco. Dito lang ako nakakaramdam ng kahit konting katahimikan.
Naupo si Marco sa kaning tabi. May distansya, pero sapat na para maramdaman nila ang presensya ng isa't isa. Alam mo ba kung bakit ako pumayag sa 100 days na to? Para matapos ang lahat ng to? Para makalaya na tayo sa isa't isa? Hindi lang yun. Gusto ko ring malaman kung kaya ko pa bang magtiwala sa iyo. Kung kaya ko pang umasa. Kasi kahit anong pilit kong burahin ka sa sistema ko, hindi ko magawa. Nabigla si Marco sa sinabi ng yun. Hindi niya inaasahan ang ganoong katapat na pag-amin mula kay Via. Pero sa totoo lang, natatakot ako. Kasi habang nandito tayo, habang mas nakikilala kita ulit, parang bumabalik lahat. Lahat ng sakit, lahat ng tanong, pati lahat ng pagmamahal. Pero paano, Marco? Paano kung gawin mo ulit? Paano kung iwan mo ulit ako? Hindi na napigilan ni Marco ang kanyang sarili. Tumingin siya kay Via at inabot ang kamay nito. Hindi na kita iiwan, Via. Hindi na. Kung kaya ko lamang ibalik ng panahon, hindi ko na uulitin ang ginawa ko. Pero sa ngayon, ang tanging magagawa ko lang ay patunayan sa iyo na nagbago na ako. Na hindi na ako yung Marcong iniwan ka noon. Tingnan natin, Marco. Tingnan natin kung kaya ko pang magtiwala ulit. Pero sa ngayon, hayaan mo muna ako. Hayaan mo akong mag-isip. Tumango si Marco. Alam niyang yun ang pinakamagandang sagot na maaari niyang makuha sa gabing yun. Okay. Pero nandito lang ako lagi, Via. Mahal na mahal kita. Alam kong galit ka sa akin at hindi mo ako kakausapin. Kaya naisipan kong kondisyong to. I love you. Mahal na mahal kita. Nang masandaling yun ay tumingin na si Via sa asawa. Mugtong munto na hindi lang ang kanyang mamata, kundi pati na rin ang mamata ni Marco. Niya nangangahulugang hindi lang siyang nasasaktan, kundi ito rin. Lintik na puso to Tinuturuan kong magalit sa'yo, pero ayaw. Do you still love me, Via? Han? Tumulong muli ang maluha ni Via ng mga sandaling yun. Namiss niya yun. Sa 6 na taong relasyon nila, walang ibang pinakita si Marco sa kanya kundi pagmamahal. Sobra man siyang nasaktan sa pag-iwan ito sa kanya nang walang paalam, pero kahit ni katiting ay hindi nabawasan ang pagmamahal niya para sa kanyang asawa. Yes, I still love you, Mr. Ramirez. And I love you more, Mrs. Ramirez. Kasunod niyon ay ang dahan-dahang paglapat ng kanilang mga labi. Labis ang pananabik nilang dalawa sa isa't isa. Hinahalikan man siya ni Gabi pero hindi niya mapaliwanag kung bakit wala siyang maramdamang kasiyahan kapag ginagawa yun ng nobyo sa kanya. Marahil si Marco nga talagang hinahanap ng katawan at puso niya. Ang halikang yun ay hindi pa natigil dahil tila hinihila sila ng kanilang mga nag-iinit na katawan para lasapin ang kaligayahan sa gabing yun. Pinahiga ni Marco si Via sa buhanginan at agad siyang pumaibabaw dito kasabay ng pagpapaligo ng halik sa iba't ibang bahagi ng katawan ng kanyang asawa. I miss everything about you, Han. Hindi mo lang alam kung gaano ako nangulila sa'yo. Puno ng pananabik na wika ni Marco. Tahimik ng buong paligid dahil sila lamang ang naroon kaya kahit anong gawin nila ay magagawa nila. Lalo pat noon pa man ay ginagawa na nilang giyera area ang kahit saang sulok ng resort. Umaga man, tanghali o gabi. Namiss din kita, Marco. Gawin mo ang lahat sa akin ngayong gabi, asawa ko. At yun na nga ang nangyari. Dahil alam nilang yun lamang ang gamot sa nagiinit nilang mga katawan. Nang sa wakas ay may pasok na muli ni Marco ang kanyang sandata kay Via, ay parehas silang napahalinghing. Ang maliliit na pag-ungol nila, pareho, ay mas lalong nagpapagana sa kanilang gabi. Nang matapos, ay kapos sila hinihingal habang puno ng buhangin ang kanilang mga katawan. I love you, Han. I love you too, hon. Kinabukasan, pasado 11:00 na ng tanghali ng magising si Via. Ramdam niyang sakit sa ibabang parte ng kanyang katawan. Tanda ng pagod mula sa gabing masyadong naging emosyonal at masyadong naging masaya.
Late na kasi lang pumasok ni Marco kagabi. Then naligo pa sila ng dagat pagkatapos ng nangyari sa kanila. Napangiti siya ng bahagya habang nakatingin sa kisame. Ang alaala ng mga sandaling yun ay nagbalik sa kanyang isipan. Ang lambing, init, at ang mga salitang binitaw ni Marco na tila unti-unting binubura ang sakit ng nakaraan. Pero di nagtagal, ang ngiti sa kaning labi ay nawala nang biglang tumunog ang kaning cellphone. Kinuha niya yun mula sa bedside table at natigilan nang makita ang pangalan ni Gabby na nakarehestro sa screen. Hinawakan niya ang cellphone, nag-aalangan kung sasagutin ba ang tawag. Napuno ng kaba ang kaning dibdib. Habang nagri-ring to, nagkaroon siya ng maikling oras para pang-isipan ng mga nangyari. Alam niyang mali ang nangyari kagabi, pero alam din niyang hindi yun simple. Hindi to basta-basta lang tungkol sa kasalanan. Hindi, dahil sa puso niya, may bahagi pa rin hindi niya kayang itanggi. Tumigil ang phone sa pag-ring, hudyat na hindi niya nasagot ang tawag. Ngunit ilang segundo lamang lumipas, tumunog muli iyon. Via, answer it. Biglang sabi ni Marco mula sa pinto. Nakatayo ito, suot ang puting polo na bahaging nakabukas ang mga botones. May hawak tong tasa ng kape at nakatingin sa kanya ng seryoso. Kanina ka pa ba dyan? Long enough to see you hesitate. Sagutin mo, Via. Don't run away from your reality. Hihintayin kita sa kusina after mo dyan. Sabi nito, tumalikod at naglakad papunta sa sala. Tumitig si Via sa cellphone. Sa pangalawang pagkakataon, naramdaman niyang binibigyan siya ni Marco ng espasyo. Sa huli, huminga siya ng malalim at sinagot ang tawag. Hello, Gabby? Via, bakit ang tagal mong sumagot? Ayos ka lang ba? Oo, okay lang ako. Pasensya na, kakagising ko lang. Kakagising mo lang? 11:00 na, Via. Anong nangyayari sa'yo dyan? Sigurado ka bang wala kayong ginagawa ni Marco? Napapikit si Via at kinagat ang labi. Pilit na nag-iipon ng lakas para sumagot. Gabi, huwag kang mag-isip ng masama. Wala kaming ginagawa. Nandito kami para ayusin ang annulment. Alam mo yan. Ayusin ang annulment? Sigurado ka bang yun ang inaayos ninyo? Sa tono mo, parang hindi na kita kilala, Via. Gabi, please. Magtiwala ka naman sa akin. Kung mahal mo talaga ako, Via, huwag kang magpapadala sa kahit anong drama ni Marco. Tandaan mo kung bakit ka nandyan para matapos ang lahat ng to. Hindi na sumagot si Via at napahinga muli ng malalim nang putulin ni Gabi ang linya. Sa labas, nakikinig si Marco habang hawak ang tasa ng kape. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kaning mukha. Para matapos lahat ng to? We'll see about that, Gabi. Bulong niya sa kaning sarili. Bumalik siya sa kusina at hinintay si Via doon. Ilang sandali lang ay lumabas na nga ito kaya hinalikan niya ito sa labi. Baka makita tayo ni Manang Rosa. Ngumiti lamang si Marco at tumingin sa relo. Namalengke si Manang, kaya solo natin ngayon. Gusto mo bang ulitin ang nangyari kagabi? Hinampas si Via sa Marco sa balikat, ngunit bahagyang natawa rin. Tumigil ka nga, hirap na nga ako makalakad eh. Tumawa lamang si Marco at iniabot sa kanyang isang tasa ng kape. Here, pinagtimpla na kita ng paborito mong kape. Salamat. Tahimik na nagmamasid si Marco habang hinihigop ni Via ang kape. Ilang sandali ang lumipas bago siya nagsalita. Anyway, anong pinag-usapan yung dalawa ni Gabi? Is he mad? Napatingin si Via sa kanya. Kita ang bahagyang kaba sa kaning mga mata. Oo, galit siya. Akala niya may ginagawa tayong... Alam mo na. Well, hindi naman siya entirely wrong, di ba? Hindi nakakatawa, Marco. Hirap na nga ako ipaliwanag sa kanya na wala tayong ginagawa eh. Via, kailan mo ba titigilan ang pagsisinungaling sa sarili mo? You keep on saying na mahal mo siya, but deep inside, you know there's still something between us.
And Gabby knows it too. And that's why he's so insecure. Stop it, Marco. Hindi mo naiintindihan. Oh, I understand perfectly. Alam kong pinipilit mong magpaka-perfect para sa kanya. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ka magsasakripisyo ng sarili mong kaligayahan para lamang hindi siya magalit? Hindi nakaimik si Via. Alam niyang may punto si Marco, pero hindi niya kayang aminin yun. Tumayo si Marco at lumapit sa kanya, sa kahinawakan ng kaning mga kamay. You deserve to be happy, Via. And you know deep down that your happiness isn't with him. Kagabi yung halik mo. Halik ng pagmamahal yun. Hindi nagbagong halik mo kahit nang mag-girlfriend at boyfriend pa lamang tayo. You said you love me, right? So ano pang purpose ng pagsisinungaling mo kay Gabby? Marco, malaking utang na loob ko kay Gabby. Tumaas ang kilay ni Marco at natawa ng mapait. So you want to marry him dahil lamang sa utang na loob? Is that your idea of love, Via? Hindi naman sa gano'n. Pero Marco, nung mga panahong iniwan mo ko, siya lang ang nandyan. Siyang nagbigay ng suporta, ng panahon, at ng lakas ng loob na ituloy ang buhay ko. Hindi ko kayang baliwalain yun. Via, it's okay to admit it. Hindi ko sinasabing iwan mo siya ngayon. Pero bigyan mo naman ng sarili mo ng pagkakataong isipin kung sino ang talagang mahal mo. Isipin mo kung anong makakapagpasaya sa'yo. Hindi sa ibang tao. Hindi sa utang na loob. Kundi para sa'yo mismo. Hinila ni Marco ang kamay ni Via at hinalikan to ng magaan. I'm still here, Via. I'm still fighting for us. Sana naman lumaban ka rin. Biglang natigil ang kanilang usapan nang marinig ang tunog ng cellphone ni Marco. Agad itong kinuha yun mula sa bulsa at tiningnan ng screen. Nakita niyang si attorney ang tumatawag, kaya't walang alinlangan niyang sinagot yun. Hello, attorney? Sagot ni Marco habang tumitingin kay Via, na tila nagtataka rin kung anong dahilan ng pagtawag nito. Marco, may mahalagang bagay akong kailangang pag-usapan sa inyong dalawa ni Via. Pupunta ako dyan ngayong araw. May mga impormasyon akong nakuha mula kay Gabby na dapat yung malaman. Kay Gabby? Bakit, attorney? Mas mabuti pang hintayin nyo na lang akong makarating dyan. Ayoko ng mali o kulang na impormasyon. Siguraduhin mong pareho kayong nandyan ni Via kapag dumating ako. Sige, hihintayin ka namin. Agad binaba ni Marco ang tawag at tumingin kay Via na tila naghihintay ng paliwanag. Ano daw yun? Pupunta si attorney dito. May nilaman daw siya mula kay Gabby na dapat nating malaman. Kay Gabby? Hindi sinabi ni attorney, pero mukhang importante. Kaya siguraduhin mong hindi mo iiwasan ang usapang to, Via. Dumating si attorney pasado 3:00 ng hapon. Parehong tahimik na naghihintay sina Marco at Via sa sala ng resort, habang ang abogado ay may daladalang mga dokumento at laptop. Halatang seryosong ekspresyon ni attorney, kaya't agad napansin ni Via na mabigat ang usapang ito. Good afternoon. Attorney, ano bang nalaman mo? Tanong agad ni Marco. Tumikhim ang attorney bago nagsimula. Marco, Via, humingi ako ng paumanhin kung kinakailangan ko magsagawa ng investigasyon nang hindi ko muna pinapaalam sa inyo. Pero bilang abogado ninyo, nakita kong may kailangan akong alamin patungkol kay Gabby. Investigasyon? Bakit? Ano bang ginawa ni Gabby? Via, hindi ko to ginawa para lamang makialam sa personal mong buhay. Ginawa ko to dahil may mga bagay akong hindi mapaliwanag nung una kong narinig ang tungkol sa kasal yung dalawa ni Gabby. Diretsuhin mo na kami, attorney. Anong nalaman mo? Gabby is drowning in debt. Millions of pesos worth of debt. At ang mga creditors niya ay matagal na siyang hinahabol. Diretsong sagot ni attorney habang inilalabas ang ilang dokumento. What? Hindi. Imposible yan. Sinabi niya sa akin na maayos ang buhay niya. Isa siyang respetadong negosyante. If that is, nagsinungaling siya sa'yo. Ang nalaman ko, nagkautang siya dahil sa sunod-sunod na failed business ventures.
Ngunit higit pa ron, ang intensyon niya sa'yo ay hindi purong pagmamahal. Ang nilaman kong plano niya ay kapag naanalang kasal yung dalawa ni Marco, malaking porsyento ng ari-arian ni Marco ay mapupunta sa'yo dahil mag-asawa kayo. Ganito ang batas sa Pilipinas. Kapag ang mag-asawa ay naghiwalay sa pamamagitan ng annulment o legal separation, hahatiin ang lahat ng conjugal property. Ibig sabihin, ang mga ari-ari ang pinagsaluhan o naipundar habang kasal ay sa mag-asawa. Since wala kayong prenuptial agreement, lahat ng naipundar mo habang kasal kayo ay may bahagi si Via. At wala kang ibang pamilya, ang porsyento ni Via ay mas malaki. At ano namang kinalaman niyon kay Gabi? Simpleng-simple lang. Nalaman ni Gabi na kapag mapupunta kay Via ang ari-ariang yun at ikinasal silang dalawa legally, may access siya sa yaman ni Via. In short, he's after your wealth, Marco. Hindi pagmamahal ang dahilan ng panliligaw niya kay Via, kundi pera. Kaya pala nag-propose siya agad sa akin. Yun pala ang plano niya. Napakuyom ng kamao si Marco, ngunit pinilit niyang panatilihing kalmado ang boses. So finally, it makes sense, doesn't it? Mr. and Mrs. Ramirez, his real name is Joaquin, not Gabi. Nabigla si Via sa huling sinabi ni attorney. Joaquin? Hindi Gabi ang tunay niyang pangalan? Yes, Mrs. Ramirez. I found that out during my investigation. Joaquin Santos ang tunay niyang pangalan. At ang dami niya ng nilokong tao gamit ng iba't ibang alias. Gabi Cruz is just one of them. Sa ngayon, maraming nakabinbing kaso laban sa kanya. Dahil sa mga utang at panloloko. Pero napakagaling pa rin niyang magtago. Damn it, Via. What if he actually hurt you? What if he's not just after your money? And that guy's dangerous. Marco, hindi ko alam. Hindi ko talaga akalaing magagawa niya sa akin to. Nagtiwala ako sa kanya. At muntik mo na siyang pakasalan. Pero tapos na yun, Via. Hindi na kita hahayaang masaktan pa ulit. Lalo na ng hayop na yun. Tumayo si Via at maring pinahid ang mga luha sa pisngi. Hindi ako pwedeng magpaapi na lang. Uuwi ako at haharapin siya. Ipapakita ako sa kanya na wala na siyang kawala. You're not going alone. Sasamahan kita. Desperado na si Joaquin. Baka kung ano pang magawa niya. You're not going near him without me. Mr. and Mrs. Ramirez, I'm already coordinating with the creditors. Tatawagin ko rin ang mga otoridad para tulungan kayo. Kapag naipresenta natin ang lahat ng ebidensya, madali na lamang siyang mahuli. Napatingin si Via kay attorney. Kailan natin pwedeng harapin siya? Ngayon na kung gusto ninyo. The sooner the better. Ang importante ay maging handa kayo sa lahat ng maaaring mangyari. Let's go. Ayoko nang maghintay pa. Kapag nahanap natin siya, tapos ng laro niya. Pagkarating ni Via at Marco sa address na binigay ni attorney, nakita nila si Gabi o Joaquin sa isang malit na bahay na mukhang taguan. Pagbukas ng pinto, bumungad si Gabi at agad nagbagong ekspresyon nito nang makita kung sino nasa kanyang harapan. Via? Anong ginagawa mo rito? At bakit kasama ng lalaking yan? Don't you dare deny everything. Alam na namin ang totoo. Napalitan ng pagtataka ang galit sa mukha ni Gabi. Ano bang pinagsasabi mo? Via, bakit mo siya pinaniniwalaan? Hindi mo ba nakikita? Gusto ka lamang niyang kontrolin ulit. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Hindi na natapos si Gabi ang sinasabi niya na biglang umigkas ang kamao ni Marco. Tumamang solidong suntok sa mukha nito. Bumagsak si Gabi sa sahig, hawak ang panga habang nakatingin ng galit kay Marco. Anong problema mo Sigaw ni Gabi, bumangon at akmang susugod. Pero agad siyang natigil nang magsalita si Via. Stop it, Joaquin! Alam na namin ang totoo. Ano bang pinagsasabi mo, Via? I don't know what you're talking about. Humakbang si Via palapit, hawak ang mga dokumentong dala. Alam na namin na hindi ikaw si Gabi Cruz. Joaquin Santos ang pangalan mo.
Alam na rin namin, nalulung ka sa utang at ginagamit mo ako para makuha ang pera ni Marco. Nanlaki ang mamata ni Gabi, pero pilit niyang tinatawanan ng sitwasyon. Huwag kang maniwala sa mga papel na yun, Via. Sinungaling ang abogado ninyo. Nagsisabi lang siya ng kung ano para sirain ako. Mahal kita, Via. Enough! Hindi mo ako mahal, Joaquin. Ginamit mo lang ako para sa pera. Nagtiwala ako sa'yo. Pero lahat ng yun, sinira mo. Sumingit si Marco at muling humakbang palapit kay Gabi. You're done, Joaquin. Nakipag-ugnayan na kami sa mga creditors mo. Alam na rin ng mga otoridad ang lahat tungkol sa'yo. Wala ka nang matatakasan. Hindi niyo ako matatalo. Hindi ako basta-bastang susuko. Pero bago pa siya makatakbo, lumabas mula sa likuran ng 2 pulis na kasama ni attorney. Joaquin Santos, ikaw ay naaresto sa kasong estafa, panloloko, at iba pang reklamo mula sa iyong mga creditors. May karapatan kang manahimik at kumuha ng abogado. Let me go! Via, tulungan mo ako. Ginagawa ko nito para sa ating dalawa. Para sa future natin. Habang dinadala ng mga pulis si Gabi palayo, humarap si Via kay Marco at pumatak ang mga luha sa kaning pisngi. Salamat, Marco. Kung wala ka, baka naloko pa rin ako hanggang ngayon. Always, Via. Always. Pagkalipas ng ilang araw, nagpunta si Via sa kulungan kung saan nakakulong si Gabi o Joaquin upang makipag-usap. Ang puso ni Via ay puno pa rin ng galit at sakit mula sa lahat ng ginugol niyang panahon at tiwala na ipinagkaloob sa isang taong ang tanging layunin ay gamitin lamang siya. Via, gusto ko sanang pag-usapan natin to. I'm sorry. Huwag mo nang sabihin. Sinubukan ko, Gabi. Sinubukan kong mahalin ka kahit na ang puso ko. Alam kong may mali, pero hindi ko na kaya. Tama lang siguro din na hindi kita natutunang mahalin. Via, hindi ba ako minahal mo? Sinubukan ko. Lahat ng bawal ang sinasabi mo, sinunod ko. Pero ginamit mo lang ako para sa sarili mong kapakinabangan. At hindi mo lang ako ginamit. Pati ang buhay ko. Pati ang tiwala ko sa iyo. Ginugol mo lang para makuha ang lahat ng bagay na gusto mo. Hindi ko naman sinadyang gawin yun, Via. Gusto ko naman sanang maging masaya tayo. Sa pamamagitan ng panlilin lang. Naglakad ka sa landas na yan hindi para mahalin ako, kundi para gamitin ang lahat ng meron ako. I'm sorry, Via. Ngayon, wala nang saysayang mga yan. Tama lang din na hindi kita minahal. Goodbye, Gabi. Sana maging daan to para matuto ka. Sabi ni Via, saka umalis mula sa kulungan. Matapos ang matinding pagsubok na kanilang pinagdaanan, nakatagpo ng bagong liwanag si Via at Marco. Ang mga sakit at hinagpis na dulot ng kanilang nakaraan ay natutunan nilang yakapin at iwan. Naging mas malapit ang kanilang relasyon sa kabila ng lahat ng nangyari at unti-unti nilang naibalik ang kanilang matamis sa pagmamahalan na tila ba mas matibay pa kesa dati. Pagkalipas lamang din ng ilang buwan, natuklasan ni Via na siya'y buntis at hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi triplets. Bagay na labis na kinasaya niya, lalo na ni Marco. 3 down, 9 to go. Ay grabe ka, Han. Anong akala mo sa akin, baboy? Nagtawa na naman sila at natigil sa isang masuyong ng halik sa labi. Nang magsimula silang magka-baby triplets, mas lalo nilang napagtanto na ang tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal ay hindi nasusukat sa material na bagay. Ang bawat sandali ng buhay nila, mula sa pagtulong, pagpapatawad, at ang pagtanggap sa lahat ng pagkatalo at tagumpay, ay nagpatibay ng kanilang ugnayan. Nagpasya silang magpakasal muli, at sa araw ng kanilang kasal, habang ang mga triplets nila naglalaro sa tabi ng altare, tinanaw nila ang kanilang kinabukasan. Isang buhay ng magkasama, puno ng pagmamahal at mga pangarap. The end. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong handog namin sa araw na to. Muli, this is Regine here in Kulay TV. Daghang salamat.
Okay mga kakulay, maraming salamat po for watching. Thank you to our narrator, Miss Regine, and thank you to my co-author, Miss Yen. This is Ethel McManaman, Kulay TV creator/writer, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.